Hi Aries, ito na po ang inyong reading. Anong payo ang kailangan mong marinig? Bago pa man matapos ang taong ito 2025, sasamahan natin ang topic natin ngayon ng hashtag Proud Ako Sa'yo. Aries, ngayon pa lang, uulitin ko, proud ako sa'yo kasi andito na tayo, final part na ng 2025. Ilang linggo na lang, magtatapos na. By the time na mapakinggan nyo ito ha, magtatapos na ang taon. Anong guidance? Kuha muna tayo ng pinaka-message para sa mga Aries ko. Konti na lang kasi huli ko kayong sign na ginawa ng reading ngayon. Anong kailangan marinig ng isang Aries? Aries energy tayo. May energy pa ba si Moonchild? Ilalaban natin ito. Naging mahaba po ang reading. Pero energy check para sa mga Aries. Guidance bago pa man matapos ang taong ito. Anong kailangan nilang marinig? Ayan, sige, nyari pipikilan, may gustong bumagsak, kahit pa tayo. Aries. Okay. Transformation. Saint or sinner. Sinner or saints. Alam mo, parang pangalan ni Moonchild yan. Sinner and saints. Actually, ang gamit po nating oracle ngayon ay Magdalene Oracle para sa ilan trivia. May trivia. Kuya Kim, ikaw ba yan? Ang pangalan po ni Moonchild, kaya maguda rin, Magdalene po. As a sinner and saint. And si Magdalene ay astrologically is the sign of a Cancer. Pero Cancer is in the 4th house of home na sobrang nagbibigay diin pa rin ngayong taon para sa inyo Aries. Biglang napasok doon, no? So, I feel dito pa lang ay patuloy kayong dumadaan sa transformasyon. Nakita nyo dito, may family. Ayan, no, bumabagsak. Yung huling natugunan ko. Sa live na live po tayo. Marahil kailangan ko maipakita rin ito para sa inyo. Family, home. Dumaan ba kayo sa ilang pagbabago dyan? Or nakaramdam ba kayo na parang dyan kayo higit na test year for some of you? Meron bang nagkasala? Meron bang... Yes, it could be positive or negative guys ha. Oo, pero isang indikasyon lamang na patuloy kayong dumadaan sa pagbabago. Sabayan nyo lang yan. Add tayo, clarify natin to. Diyan pa lang may hugot na. Anong kailangan yung marinig? May patrivia pa. Aries energy tayo. Anong pa yung kailangan pong marinig ng mga taong ito bago pa man matapos ang taon? Bakit ito ang bumagsak para sa kanila? Message. Guidance, advice, message. Aries energy po. Okay, kung pull na, hindi pipigilan to. The devil, guys. Na-mention ko kasi yung saint, sinner. May nagkasala ba? Wala namang perfect sa relasyon. Ito relationship-wise, tayo po ay general reading. Kung kayong mga single, maaring itong na-mention ko is more on din, kahit sa simpleng pakiramdam, wala namang perfect, guys. Four of Wands. Home, family, wedding, marriage. Aries energy, guys. This is for some of you, marahil, na tines 4 and 4. Again, nag-highlight po this year. Ngayon pa lang until next year ito, ang usaping pamilya sa part nyo. At maaaring meron talaga kayong ilang unexpected dyan. Or dyan nagbigay diin ang buhay nyo ngayong taon. Usaping pamilya po. So, kung hindi to mag-apply sa inyo mismo, again, reversal tayo, may lumilipad. Live na live po, may lumilipad. Ano yon? Sandali. May ilang distractions ba na nagganap? Hindi kayo masyadong nakapag-focus sa ilang sektor kasi ang focus ay narito sa ilang pagkakamali. Sandali. Guys, 4-4-4. 4-4-4. Ayan, magtatapos na lang tayo. Ginugulat tayo ng ilang baraha. 4 of Wands, 4 of Cups, 4 of Swords. Aries, physically, mentally, emotionally. Again, tayo po ay general reading.
Just only take what resonate. Depende to ha, pero andito na lahat. Could be connected physically. Kamusta kayo? Maaring dumaraan kayo sa ilang transitions, transformation. Ito na yung payo. Alagaan ng sarili. Hindi isang medical advisor si Moonchild Aries. Listen to your body. Bago pa man matapos ang taon, magandang pagkakataon ito. Bigyan ng opportunity na pakiramdaman ang sarili. Baka meron kayong ilang hindi napapakiramdaman dyan. May ilang pinagdaanan kayo marahil this year, proud ako sa'yo at hindi kayo nagpalamon, nagpatalo sa ilang demonyo. Ayan. Kahit na mahirap at may nagkasala, kahit na may pagbabago na, pero patuloy kayo nagiging positibo. The Four of Cups, naka-reverse. Mas napapaangat yung paniniwala na pwedeng magbago. Meron bang ganon? Pero I feel na hindi naging madali ang taon na ito para sa ilan sa inyo. May pagkapagod akong nakikita. Mentally, emotionally, or even spiritually. Maaring na-test, especially couples, marriage. Yung marriage nyo, in a relationship, na-test ang inyong pagsasama ngayong taon. Dumaan kayo sa ilang pagbabago or meron nang nagbago. For some of you, again, could be positive or negative. Maaring dumaan na kayo, ito na. Nasa final, na kayo. Higit na kayo nag-mature at hindi kayo nagpalamon sa ilang demonyo nga. Negativity, negative energy. Proud ako sa'yo kasi sa haba-haba ng posisyon, baka sa simbahan din ang naging tuloy nyo. May ganun ba? May kinasal ba na Aries ngayong taon? At bumuo na ng pamilya since nag-highlight po dito. Ayan. 444. Kasi una pa lang minention ko na si Mary Magdalene. Magdalene, yung energy ni Magdalene, itong oracle card po na ginamit natin ay Magdalene Oracle. Again, Magdalene, yung energy, it's in the 4th house. Astrologically, 4th house of home and family. 444. So, maaring dyan pa rin ang puso nyo sa inyong mga buhay, tahanan, pamilya, especially kung meron na rin kayong mga anak. Nandyan yung thinking nyo. Maaring naglaan kayo ng extra focus and attention sa part na yan. Proud ako sa'yo kasi may pag-aalaga akong nakita. Ayan. May pag-angat nung extra TLC sa pamilya. Kahit pa hindi naging magaan po ang pinagdaanan ng ilan sa inyo. Napanghawakan mo, nalagpasan mo ngayong taon. Ace of Cups. The Chariot. This is a sign of Cancer. Cancer energy, hindi kailangan Cancer agad. Again, Cancer is in the 4th house. 7 is about marriage, relationship, guys. Iisa lang yung iniiwan. Talagang ginulat kayo dito, the Tower. Ginulat kayo ng buhay dito. Ito yung mga unexpected ganap sa buhay na hindi nyo hinayaan na kayo'y lamunin nung emosyon na ito. Pero Moonshot, nagpalamon nga ako eh. Masyado akong naging low-key, private last year. Ang baba ng energy ko. Nabigyan ko ng limitasyon ng sarili. Hindi ko pinahintulutan yung transformasyon na to. Hindi ako sumabay sa agos ng buhay at lanlamang itong negativity na to. Kasi nga, pamilya na ang usapan. Kapag pamilya na, I feel dito, higit kayo, of course, naging sensitive, emotional. Para sa ilan na talagang na-stuck or may pagka-stuck up this year sa ilang kamalian na ito or may nagkamali ba na Aries? Meron bang ganon? Guys, reversal tayo. Walang perfect ha. Isang payo lang ng baraha dito ay patuloy kayong pahintulutan nyo to guys na mangyari. Yes po, nangyari na ang dapat mangyari. Wala na tayong control doon. Go with the flow. The Tower kasi naka-reverse kasi baka ang ilan ay binibigyan ng limitasyon ang mga bagay. Yes po. Pagtanggap, wala tayong magagawa na kung meron kayong nasaktan or merong nakasakit sa inyo. Pagtanggap, sabay sa transformasyon ng buhay. Pinatatag kayo nito. Proud ako sa iyo, Aries. Ano man ang pinagdaanan nyo.
May nagkamali man or nagkamali man, may mga pangyayari na hindi nyo inasahan, pero aandar ang buhay. Okay? Focus sa kung ano man ang sitwasyon, lobat na tayo. Tayo ay live na live. May mga pagbabago po. New beginnings, guys. New opportunity, new connections, new friendship, new love interest. Ang ganda ng pwedeng sumalubong sa inyo. Pinapaalalahanan na kayo bago pa man matapos ang taong ito, Aries, na itong ilang nagganap ngayong taon ay of course higit kayong pinagtibay. Yung mga pagkakamali na yan naman po ay mapupunan. I mean, maibabalanse, maiwawasto. Patuloy na tulungan ng sarili at huwag bigyan ng control yung mga sitwasyon na wala na tayong laban. Okay? Parang ang ilan po kasi ay getting a message na meron pang pinaglalaban, lalo pa kung ito ay asawa na. Tama? May ilan bang asawa na makabilang direksyon for some of you? This time, hinga ng makahinga. Pahintulutan mong sumabay ang sarili. This time, ikaw naman muna. Okay? Pagpapatawad, pagtanggap, moving forward, Aries, yung energy, the chariot, kalesa yan. Tuloy lang. Sabayan ng enerhiya, go with the flow, let things flow naturally sa inyong mga buhay, let go and let God. Huwag pahintulutan ang mga enerhiya ng ilang demonyo, tatakpan na natin yan. Hindi ako natutuwa sa itsura niya, pero ito na. Ayan. May ilang, suffering akong nakikita. May ilang lungkot, may pagka-low-key. 444 ba naman? Tapos energy ng emotions, your feelings, may lalim, may hugot. Patuloy na pagsabay sa flow ng life, Aries, tulungan ang sarili at tumadaan kayo sa magagandang pagbabago po. Kung pahihintulutan nyo lang ito ay si healing, recovery, new beginnings, new opportunity, patungo sa mga pangarap nyo pa. Yung energy ni Neptune, this is about your dreams, your hopes, your wishes. Actually, maaring talagang natest kayo nitong mga nakalipas na buwan kasi si Saturn, planet of challenges. Si Saturn ay pumasok sa inyong sign nitong mga nakalipas na buwan, guys. Maaring sinubok talaga kayo mismo, kung paano nyo i-handle ang buhay, life in general. Especially family, home, emotions, your marriage, or pagdating sa ilang connections. Hindi naging madali, Aries, pero proud ako sa'yo kasi ito na. Nalagpasan, natapos, napanghawakan. Sabay lang kayo, Cancer, yung energy ni Cancer, guys. There's 4th house. Alam niyo, medyo nanlalamig ako dito. Pakita natin sa live. Cancer is in the 4th house, puro 44444 yung energy nyo dito. It's all about your emotions, your feelings, your fears, your doubts, your worries, Aries. Alisin ito. Ipaangat ito. I-surrender nyo lahat. Yung energy ni Neptune, i-surrender nyo lahat sa kanya. I feel talaga narito ngayon marahil nahatak natin ng enerhiya na meron kayong agam-agam or pag-aalala pagdating sa usaping ito. Samahan ng dasal, patuloy na dasal, alam naman natin how powerful ang prayers. Maaring ito, umaangat yung feminine energy, mother figure sa family. Maaring andito yung focus ng ilan din sa inyo, marriage, home, or kung ito ay patungkol sa pamilya, tahanan, may ilang transitions po ba? May paglilipat bang naganap para sa mas merong kaalwanan, comfort, security, stability ng family? So family, guys, alam nyo, last sign ko kayong kinahanap ngayon, pero nasurpresa po ako sa mga baraha na bumagsak. May direksyon patungo sa inyong tunay na purpose, Aries. Patungo sa mga pangarap nyo pa. Maaring meron kayong maisakatuparan anytime soon sa pamilya. Si Jupiter kasi right now is in Cancer. Umangat yung energy ni Cancer again. Jupiter right now is currently in your 4th house of home, family,
natutulog lang si Jupiter by the time na mapakinggan mo ngayon. Jupiter is currently in retrograde. So kung hindi mo pa ramdam yung biyaya ni Jupiter Aries, marahil kailangan kong mabanggit to kasi sobrang nagbigay din dito ang usaping ito. Your 4th house. Hinay ka lang, kalma lang. Do some healing, reflect, reevaluate, review your life. Aries, pinapayuhan ka ng barahan na kung anumang pinagdaanan mo nitong mga nakalipas na buwan. Again, parte ito ng misyon. Kailangan mo talagang pagdaanan yan. Part of growing up. Higit kayong pinapamature. May biyaya akong nakikita dyan. May biyaya, guys. May something good luck po na parating sa usaping ito. Sa kabila ng pinagdaanan nyo, ang kapalit po niyan ha. Hindi sa meron tayong hinihintay na kapalit. Pero yung challenges na yan ay stepping stone po patungo sa inyong success para sa pamilya. Umangat ang usaping ito. Dumadaan kayo sa transformasyon patungo sa higit nyong ikasisiya, ikatatagumpay. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Payo po bago matapos ang taong ito para sa inyo, Aries.